At narito na nga po tayo sa part 2 ng ating paggagawa ng costume ng Miss Universe Philippines Batangas. At narito na po tayo sa part na kung saan gagawin ko na yung mismong pakpak ng ating B. At ang ginamit kong materialis diyan na itong vinyl plastic na kung saan ito ay monochromatic. Kaya naman nag-iiba-iba siya ng color at napakaganda niyang tingnan. Napaka-durable talaga ng materialis na ito kaya ito ang aking napili. At sa mga magtatanong po kung saan ko nabili itong materials na ito ay sa online ko lamang po ito nabili. Ililink ko na lamang po sa comment section yung mismong link nito na pagbibilhan para po sa mga gustong gumamit ay mas madali na itong makita. At para magmukha talaga siyang pakpak ng ating bubuyog, ay lalagyan natin siya ng mga paguhit-guhit na ganyan dahil nga ganun yung pakpak ng ating bubuyog. At para mas matibay siya, ay lalagyan natin siya ng kawad na makapal para mas tumayo siya at mas maganda siyang tingnan lalo na kapag nakabukad na. Dinikit ko nga lang muna ng stick glue para magsilbing guide niya. At pagkatapos niyaan, yung mismong bakal niya ay tinahi ko na dun sa mismong vinyl plastic natin para mas matibay siya at hindi siya magtanggalan. Ganito yung paraan ko para mas matibay yung mga ginagawa nating pakpak lalong-lalo na kapag hindi natin kayang maidikit iyan. At para naman mas mapabongga pa natin itong ating ginagawang ugat ng mismong pakpak ng B ay dinagdagan ko yung mismong trace niya at binatuhan ko na ito nitong black na nagre-rainbow at dun sa mismong pakpak natin ay para mas bumongga ay binatuhan ko na ito ng buo. Kaya naman yung mga kapitbahay namin ang pinagbato ko diyan dahil nga mas marami, mas maganda ang mangyayari, mas marami ang gumagawa ay mas mabilis. At kung makikita nyo nga ay napakaganda na nagre-reflect itong pakpak na ginagawa natin. Tapos binabatuhan pa nga siya ng bonggang-bongga ay lalo na nadadagdagan yung ganda niya. Kung makikita nyo naman ay talaga naman bonggang-bongga yung pagkaka-emote natin ng pakpak ng ating bubuyog diyan. Kaya naman sa mga ganitong pagkakataon ay nagpapasalamat talaga ako sa aking mga follower at sa mga nagpapagawa sa akin na kung saan nabibigyan ko ng extra income yung mga kapitbahay namin. At pagkatapos niyan, ipinaweldingan ko na nga ito kay Kuya Ricky. Kaya naman ipalo niyo yung page niya dahil nagbablog din siya. At habang pinawelding ko nga iyan, ay pinalalagyan ko na rin ito ng mga tornilyo para mas madali siyang ikabit sa mismong pakpak natin. At sa puntong ang ito ay gagawa naman ako ng mismong mata ng bubuyog at vinyl plastic ulit ang ginamit ko dito dahil nga napakaganda niyang tingnan at bumilog lamang ako diyan na parang paoblong na ganyan na kasing laki ng gusto nating maging mata ng ating bubuyog at nilagyan ko lamang iyan ng pinakang parang patupi na ganito para magmukha siyang pa-curve na ganyan. At pagkatapos niyan, ilalagyan naman natin siya ng kawad dun sa pinakang gilid para tumibay siya at babatuhan natin yan ng buong buo simula dun sa gilid hanggang sa pagitna katulad ng mata ng ating bubuyog. At ganito na nga yung kinalabasan ng ating mga pinagagawa diyan at utay-utay na natin ang ikakabit dito sa mismong korona natin dahil nga ganun yung pinakang design niya. O diba, ganito yung kalalabasan niya kapag nabuo na natin lahat. At pagkatapos nga ng mga eksena ko diyan ay gagawa naman tayo ng pinakang bahay ng bubuyog na ilalagay natin doon sa mismong pabalikat niya. Imbes na Filipiniana sleeves, ay gagawa tayo ng Filipiniana sleeves na gawa sa bahay ng bubuyog na katulad talaga nito. Halos kahawig nga lang ng paggagawa ng Filipiniana sleeves ang ginamit ko na technique dito para mabuo natin yung pagka-Filipiniana sleeves niyan at para mapabuhay natin yung pagiging beehive niya o yung bahay ng bubuyog ay foam yung ginamit ko diyan at pinalamanan ko na ito dito bago ko siya buuhin para mas magmukha siya talagang bahay ng bubuyog natin. Medyo nahirapan nga ako sa pagbubuo diyan nitong ating beehive dahil nga first time ko lamang din gumawa nito. Bala ang ginawa ko lamang dyan ay ginamit ko lamang din ang imagination ko kung paano yung proseso na gagawin ko sa pagbubuo nito. Kaya naman medyo natagalan ako sa paggagawa niyan dahil marami din ako mga trial and error. At habang ginagawa ko nga ito, ay doon ko pa lamang nalalaman yung mga teknik na dapat kong gawin at dapat kong isaalang-alang dito sa paggagawa ng beehive na ito. Kaya naman habang ginagawa ko din, ay nag-iisip ako ng mas magandang paraan kung paano siya mas mapapabilis at mabubuo ng mas maayos. Katulad itong ginagawa ko dito sa video. At sa magtatanong po kung saan po nakakabili ng mga itong klase ng foam, ay marami naman po niya sa mga hardware. May mga iba-ibang klase ng sizes niyan, saka ng kapal. Kaya naman, kapag gusto niyo gumawa ng ganito, ay sumugod lamang kayo sa mga malapit na mga hardware sa inyo para ma-try nyo yung ganitong klase ng paggagawa ng beehive. At pwedeng-pwede nyo gamitin ang technique na ito, lalong-lalo na kapag may project kayo, nakahawig nito. So, ayun na nga, habang binubuo ko itong sleeves na ito, ay nilalagyan ko na ito nitong parang mga
mga guhit-guhit na istiklo dito para magmukha talaga siyang beehive. Dahil hindi siya mas magiging realistic kapag hindi natin nilagyan ng mga ganyan yan. At pagkapintura ko nga dyan ng kulay gold ay binatuhan na namin ito. At may ginawa nga pala ako dito na parang mga bubuyog na maliliit. At sinabit ko ito dito sa mga nylon na ikinabit ko na rin dito sa beehive para magmukha talaga siyang pinalilibutan ng bubuyog. At proceed na nga tayo sa next step ng ginagawa nating costume sa MUPH Batangas. At gumagawa nga ako diyan ng pattern na kung saan ito yung pinakang mga petals nung magiging bulaklak ng kapeng barako, dahil nga doon sa mismong design niya ay may bulaklak ng kapeng barako, kaya naman gagawa tayo nito. At gumawa nga ako diyan ng rubber na parang pa-cone shape at ilagay ko ito dito sa dulo ng PVC. At pagkatapos niyan ay gumupit ako ng mga strips diyan dahil ito yung magsisilbing parang gitnaan ng ating bulaklak ng kapeng barako na magsisilbing pollen grains. At ganito yung paraan na ginawa ko at maya-maya ay ganito na naging itsura niya at kinabit ko na ito dito mismo sa may gilid nung ginawa nating cone shape kanina. Paikot ko nga lamang niyang ikinakabit dito hanggang sa mapuno na natin yung mismong gitna na magiging bulaklak na gagawin natin. At pagkatapos niyan ay ganito na naging itsura at yung mismong petals na iyan na nilagyan natin ng mga kawad, inilagyan ko rin ng mismong rubber slice para matabunan yung kawad niya. At isa-isa ko na rin niyang ikinabit dito sa mismong magiging hand props ng ating costume. At isa-isa ko na nga yung ikinabit diyan at medyo napakarami nga niya dahil nga yung mismong bulaklak ng kapeng barako ay ganito talaga yung itsura niya. At maya-maya nga ay dinesignan ko na rin ng ganito yung pinakang stem ng ating bulaklak. At pagkatapos niyan ay pinabatuhan ko na rin ito ng maliliit na perlas para magmukha talagang glamorous yung bulaklak ng kapeng barako nagmamatch do sa ating costume. At ang sunod na step nga ng ginawa ko diyan ay nagpaputo lamang ako sa mga scrap na plywood dito sa amin ng ganitong klase ng shape. Tapos nilinyahan ko lamang siya para magsisilbing butas niya kapag nilagyan na natin siya ng mga tornilyo. At maya-maya nga ay nilagyan ko na rin ito ng mga kawad dahil may ikakabit tayo dito na actuator machine. Ang tawag sa machine na ito ay actuator at ilalagay ko po sa comment section ang link kung saan ito nabibili. Ito yung machine na kung saan magtataas at magbababa doon sa mismong wings natin para hindi na siya hilahin. At gagamitan natin ito ng battery ng motor para mas gumana siya. Medyo mabigat nga lamang yung mga gatong klase ng machine pero mas maganda siyang tingnan lalong-lalo na kapag nabuo na natin. Pagkakabit ko nga diyan ng actuator machine natin, inilagyan ko na rin ito ng hook na magsasabit dun sa pinakambalikat natin dahil hindi siya magsasabit kapag walang ganito. At pagkatapos niyan ay DIY lamang po ang mga pinagagawa ko dito sa ating mga eksena dito sa ating backdress dahil nga hindi naman siya masyadong bongga kapag talagang pinasadya natin at pinawelding. Kaya ang ginawa ko po ay DIY lamang talaga. Pinagplanuhan ko po talaga ng maayos itong gagawin kong ito dahil kahit DIY lamang ito ay mas convenient po akong gawin ito dahil hindi po talaga ako sampalataya o hindi ako tiwala kapag pinamachine talaga natin or pinawelding natin iyan dahil kalimitan sa mga experience ko ay nababali siya o natatanggal siya. At nang maitry na nga namin ito ay tuwan-tuwa talaga ako na makita ko umaangat na nga ito ng kusa. Sa mga nagko-comment po doon sa part 1 ng ating video na kung bakit hindi daw tumaas ng todo itong pakpak namin, ay sinadya po talaga namin na i-level lamang talaga sa pagitna yung pakpak dahil hindi po talaga bagay siya sa pag nakataas dahil wala pong bubuyog naman na sobrang taas at lagpas na sa ulo ang pakpak. At ito po tunghayan po ninyo ang naging kayarian ng lahat. Batangas. Reina Millafera. This national costume celebrates the symbolic relationship between bees and the bulaklak ng kapeng barako, highlighting how the bees pollination process contributes to the proliferation of these coffee flowers. Thus,
enriching the biodiversity and agricultural landscapes of Batangas. Designer Kenneth Ong. At hanggang dito na naman po muli. Salamat po sa inyong panonood. See you sa aking next videos. Bye!